Sumakses ang tactic natin sa pagtitinda. Pero syempre, dahil naghirap tayo sa paghuli ng isda at sa pagbebenta, ngayong tag-ulan, deserve kong humigop ng mainit na sabaw. So, na-fry na natin yung karpa. So, ngayon, igigisa natin siya ng konting oil. Tapos, ginger. Ginger. Para matanggal yung lansa. Bakit kailangan i-prito muna yung karpa? Para po hindi siya ganun kalansa at saka hindi maghihiwa-hiwalay yung meat niya. Sunod na igisa ang sibuyas at kamatis. Tira tayo ng konti para mamaya pag may soup na siya. Timplahan ng patis at miso. Ibuhos ang tubig at pakuluin sa loob ng 10 minuto. Yan, kumukulo na. Okay, so? So ngayon, ma'am, lalagay na natin yung pamintang buo Mintang buo ang ilalagay. sa sinigang. Tapos, pa-add na rin natin yung isda. Ito yung karpa. At saka ilagay ang natirang kamatis, pampaasim, mustasa, at siling haba. Maya-maya pa, Tikman muna natin yung sabaw. Sarap. Sarap ng asim. Saktong-sakto lang yung asim niya. Lasang-lasa mo yung miso. Tapos humalo na yung lasa ng mustasa. Tikman natin yung isda. Mag-iingat lang po kayo kapag kumain po kayo nitong isdang karpa kasi medyo marami siyang tinik. Personally, mas masarap pa rin syempre ang, para sa akin mas masarap pa rin yung salmon, yung bangus, sa sinigang. Pero not bad. Ang champion dito ay yung timpla ng sabaw. Masarap ang pagkakatimpla ni Madam sa sabaw. At saka di ba sinasabi nila malansa daw yung karpa, pero ito hindi ko nalalasahan yung lansa. Ang lasang-lasa ko yung miso. Ang nagdala talaga sa kanya yung miso. Sarap. Sarap ng timpla. bukod sa isdang kumon, isa pang uri ng karpa na nakukuha sa ilog ay ang taipis. At balita ko, may certified ulam recipe raw ang mga mangingisda rito. Abangan natin yan mamaya.